Hello guys, good morning. Good morning guys. Sorry. I'm having a breakfast. It's watermelon. Mamaya na yung mamaya na kakain ng rice sa lunch. At magkatrabaho muna ako guys. Guys, iiwanan ko muna kayo, magkatrabaho ako. Tapos babalikan ko kayo mamaya-maya. Kasi I'm running out of time. Busog ako sa watermelon. It's a good breakfast guys. Kasi sobrang init dito. Tapos makakagain ka ng more fluid sa katawan kasi matubig nga siya. Ang tamis guys. Pero busog na ako. Ayoko na kumain. Alright. Meron pala akong guys, nabili sa store. Ngayon, nakikita ko ng Pilipino na talong. 3 piraso. Tutortahin ko siya mamaya. Here. Talagang mura lang to guys. Ano lang to? $2.94. It's like 40 dirhams, 50 dirhams. 50 peso. 50 pesos. 3. Okay? Mukhang madulas to. Tapos, madulas yata. So, I have here my talong. Pirata, what you want, pirata? And I have here bananas. Alam niyo guys, sa Pilipinas, kumain kayo ng banana kasi kailangan niyo ng banana sa katawan. And this will give you magnesium in your body. And we need magnesium. That's very important. Kaya everyday dapat kahit isang beses lang makakain ka ng isang piraso sa isang araw. So I have here my bananas and this is 50 pesos. 4 na piraso, which is sa Pilipinas, dinadaan-daanan lang natin, ayaw natin kakain, ayaw natin kumain kasi sobrang dami. Di ba? May plantation doon, tapos pwede ka ng tas napakamura, lalo na sa amin guys, sa Mindanao. Ang daming prutas, lalo pag tag-ulan. Sobrang daming prutas. Pili mo pa siyang hingiin, no? Sa sobrang dami. So, I have here kasi kailangan ko to. Tapos, meron kaming parrot. Kailangan ko ang parrot. Kailangan ko siya bigyan ng banana. Sometimes, naghihingi siya ng banana. Kasi yung parrots namin, guys, sasalita siya. Natawag niya ako lagi. Banana. And burrata. Diyan. Ang dami ko pagkain burrata. I will not give you pirata. I will not give you. Ay, yan na. Natumba na. Natumba ang ating video. Okay. So, ay, hindi siya matumba dyan. Pirata, alis dyan. Pirata, go out. What's in here? So, buhay inday tayo guys. Look. And I have here my bronze. Stick bronze. Pirata, alis dyan. Pirata.
Nakakapagod na guys, nakakapagod na magtrabaho sa abroad. Pero pag uwi naman na tayo ng Pilipinas, lalo tayong mapapagod kasi wala kang trabaho doon. Tapos walang papapadala sa'yo ng pera. Walang bubuhay sa'yo. So dito lang tayo sa abroad, nung antay hanggang kailan tatanda. Pag wala na tayong silbi, saka tayo umuwi. Pero siyempre, pinag-ipunan din natin yung ating guys, ating future, meron akong plan for myself and I have savings also. Para pag uwi ko, ay doon ko naantay ng aking, ang aking katapusan, Charis. Mahirap pag guys, mahirap pag hindi ka nag-ipon, wala kang uwian pagdating ng araw, kasi lahat tayo sa Pilipinas ang bagsak natin lahat. Kung lagi kayo nanonood sa video ko, kilala nyo ako. I'm alone. I'm always single. Actually married ako with two sons. At saka yung dalawang anak ko ay nandito na sila, nagtrabaho na sila with me by their own profession. And hindi na ako nag-asawa ulit guys, kasi parang hindi na importante. Parang I don't know, pero para sa akin parang sakit sa ulo na. Parang hindi naman kailangan ng lalaki sa buhay. Kasi alam mo yun, napagdaanan ko na, kasi parang okay na ako doon. It's enough. And nasanay na din ako mag-isa. Ayokong may nakikialam sa akin, sa mga desisyon ko. Halimbawa, kung may gusto kong bilhin, kung may gusto kong gagawin, hindi ko na kailangan magpaalam, kasi sarili ko na ang magde-decide. And I will be the boss of my own. So, wala akong plano mag-asawa, guys. Kasi nga, yun yung mga reason ko. Sorry to say, pero para sa akin, sakit lang sila sa ulo. Kung may trabaho ka naman at mabibili mo yung gusto mo, then makapag-enjoy ka with friends, okay na yun. No need na mag-asawa ulit. Para saan pa? Napaka-better ko, pero totoo naman yung sinasabi ko, guys. Anyway, ano pa ngayon? Next week pala guys, birthday ko na. So, I will be turning into 49. I will be 49-year-old. And, yung tumanda na ako dito sa abroad guys, anong napundar ko? Wala. Kasi nga, nakafocus ako doon sa mga anak ko, pinag-aral ko sila, tapos, dinala ko sila dito, tapos, after that, sinuportahan ko pa sila makahanap ng trabaho. Ngayon, okay naman sila lahat. Then, may mga asawa na sila, yun, kinuha ko din yung mga asawa nila. So, lahat sila, 4. Kasi may asawa na yung 2 anak ko. Lahat sila, meron na silang trabaho dito. Stable na sila, kumbaga. Guys, kung hindi lang, ewan ko, pero para sa akin, gusto ko pa sanang, mangibang bansa. Besides na nandito na ako sa UAE, gusto pa mag-cross country para masubukan ko naman yung mga country na malalamig. Kasi sobrang init dito guys. Pag summer na ko, mababasag ang ulo mo sa init ng araw. Grabe. Aabot kami sa dito guys, 45 to 52 degree. Ganun kainit. Ang sakit ng init. It's good to know naman na lahat ng mga bahay dito, lahat ng mga sasakyan, taxi, bus, train, lahat yun naka-air condition. So, lahat, kahit yung mga boarding house guys, lahat yun may air condition, lahat. So, okay lang. Pero, yung kailangan naman talaga natin lumabas, pag lalabas, sobrang init talaga na parang hindi ka makahinga sa humidity, yung hangin sa paligid. Yun yung mainit. Parang feeling mo na masusunog ka, kasi para siyang oven na binuksan mo na yung singaw niya mainit, ganun kainit dito. Anyway, September na ang summer kasi dito, mag-start sa June.
June, July. Yung July at August, guys, yun yung pinakamatinding init. Pero this time, September na, mainit pa naman din siya. Pero sa umaga at hapon ay may hangin-hangin na. Medyo konti na lang. Pero sa mga bandang tanghali, like 10 o'clock hanggang 5 in the afternoon, talaga mainit pa talaga. Yung hangin niya, guys. Makasakit sa balat. And ano pa pang balita? Yun lang, guys. I-update ko na lang kayo soon. Sakit ulo ko, guys. Lagi masakit ang ulo ko dahil sa init. Hindi ko masya makontrol. Parang yung natutulog ka tapos pag nagigising ka sa sakit ng ulo mo, ang tawag doon ay migraine. Lagi akong inaatake nun, guys. Sa pag lamig na klima, meron din akong sinusitis. Pag inatake ako ng sinusitis ko, masakit sa ulo, tapos parang yung mga mata ko nahuhulog. Sobrang sakit naman sa ulo. Naku, ewan ko saan ba ako nababagay. Pero, ayun, kailangan nating magtrabaho. So, stay muna tayo dito hanggat makaipon, makapundar para sa sarili. Then, yan. Pwede na sigurong umuwi. Siguro pag mga 60s. Pwede na siguro magstay sa Pilipinas. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Pasensya na kayo sa aking video na hulang kwenta. Ingat sa lahat. Bye-bye. See you in my next video.